attention. Let us give our hearts, our minds into the listening of God's Word. And let us observe silence in this moment. And may I call our preacher for this service, Preacher Albert Lumage. Preach on! Preach passion! Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, nagsalamin na ako kasi baka hindi ko mabasa. Yan. So, magandang umaga pa po sa inyong lahat. Buo na ba yung speaker natin? Hello? Yan, gahapon natin kahapon. So, salamat sa Panginoon po, no, sa biyaya niya sa ating lahat. Salamat at tayo nakakapagpatuloy sa pag-aaral din ng salita ng Panginoon. At salamat din sa buong linggo. No? So ngayon, tayo po ay mag-aral. If I remember last time, ano ba ito? Ayun na, hindi ko malipat. Kung maalala niyo po, ako yung nagturo nung dati sa patungkol kay yung Joshua, no? Joshua chapter 23. Nabanggit ko na po yung patungkol doon sa merong iniutos, kumbaga, yun yung mga parang paalala ni Joshua sa mga taga-Israel, no? Ito naman ano na nga ba nangyari doon sa paalala ni Joshua sa mga taga-Israelite? So ito yung makikita natin sa Judges chapter 1. Pero bago po tayo magpatuloy doon, may mga pagkakataon po ba sa atin na parang sabihin natin, di ba, usually sabihin natin, ay, we are Christian, no? Then, may mga pagkakataon po ba sa, we are Christian, saved by faith, di ba? Tayo ay ligtas, sabi natin, ligtas tayo. Pero dumarating tayo dun sa pagkakataon na parang, bakit ganun? Bakit nagsasuffer ako? Bakit may mga problema akong dinadanas? No? Bakit sumusunod naman ako sa Panginoon, no? Ang tanong, may mga katanungan din dapat tayong maunawaan at malaman at bakit nga ba nangyayari sa atin 'yon? Last time I remember I went in Al-Ain. May nakausap akong kapatiran doon. May tanong din siya, bakit yung panalangin ko parang hindi na dinidinig ni Lord, no? Parang kanina, mensahe ng Sunday school natin, no? Yung mga ganong sitwasyon. Pero iba-iba naman yung category yan, no? Pero kailangan tayo mismo makita din natin at maunawaan natin. Kasi kung lahat naman nagagawa talaga natin at siguro nga, marami ring nakasulat sa Biblia patungkol dyan. Pero yun po, ito ay maintindihan natin, malaman natin, ano nga po ba yung, bakit nga po ba minsan nangyayari din sa ating mga buhay na parang may mga pagsubok o mga suffering na nangyayari sa atin. At dito malalaman natin po yan, makikita natin sa kwento o sa pag-aaralan natin ngayon, which is sa Judges chapter 1. No? So, let's open our Bible sa lahat sa Judges chapter 1 at basahin at pag-aralan po natin. Ating pong pag-aralan verse by verse sa mga salitang nandyan po nang maunawaan po nga po natin yung mga bagay na itinuro sa atin. No? Ang team po ng Judges, ito kasi yung mga ang purpose nito is, yung Book of Judges is to show that God's judgment against the sin
and the certain that His forgiveness of sin and restoration of the relationship are just certain for those who repent. So, pag pinag-aralan natin yung buong Book of Judges, ganyan po yung makikita natin. Ano yun? Nagkasala sila, malalapit sila sa Panginoon, matatawarin sila ng Panginoon. Pag pinatawad, makikita natin yung mercy ng Panginoon. No? Pag pinatawad sila ng Panginoon, naging okay na naman, babalik na naman sila sa dati. Which is, most of the Christians, sometimes ganyan yung nangyayari sa atin. No? Ito isang mga paalala sa atin na sana, para hindi na tayo mag-suffer. Let's just follow and yun na. Follow with God, no? So, panandilan lang po tayo manalangin. O dakilang Diyos, sa maraming makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, papasalamat sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. At kami makapag-aral ng inyong banal na salita. Makilala po namin kayo sa Espiritu at katotohanan sa mga pangyayari, Panginoon, na nangyari na noong panahon pa na kung saan nakasulat sa Biblia. Nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral, ito ay tumimo sa aming mga puso, maging paalala sa amin. Para nga sa ganoon, Panginoon, kami rin ay makaiwas at mas lalong magtiwala sa inyo, Panginoon. Dahil sa kawalan ng aming pagtitiwala, Panginoon, minsan kami ay napapahamak, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Bigyan nyo ng kaunawaan sa mga salita mo, sa aming mga pag-aaralan. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na makasunod, Panginoon, sa inyong mga commandment, Panginoon, o mga iniutos sa amin, Panginoon. At dalangin namin sa aming mga pag-aaralang ito, Panginoon, nawa, ito'y tumimo sa aming mga puso, na sa ganun, Panginoon, ito ay aming maging lakad at maging paalala lagi sa aming sa araw-araw. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali at mga pagkulang. Nang sa ganun, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, ay maging sisidlan, Panginoon, ng aming mga puso. At ito, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapuriat sa salamat sa dakilang pangalan ni Jesucristo, ang tagapagligtas namin. Amen. Yan po, no? So, Judges chapter 1, no? Judges chapter 1. 11:50. Late po tayo, ha? Pero hindi ko po alam kung gaano kahaba ito. Mabilisan lang po natin. Hindi, bilisan lang po natin. Naalala ko kasi, nasa alin ako nun parang kulang 2 oras yata. Pero, hihimayin lang po natin verse by verse para po sa iba na hindi masyadong nauunawa. Hindi naman po, yes, marami sa atin alam na to. Pero yung iba, hindi natin lubos na nauunawaan yung sinasabi nga po sa salita ng Panginoon. Kahit ilang beses na natin nabasa. So, bigyan lang po natin ng mga bawat kapaliwanagan, no? Sabi sa verse 1, Now, after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first, to fight against them? And the Lord said, Judah shall go up. Behold, I have delivered the land unto his hand. No, sinabi diyan, kasi dito po ang nangyari, di ba nga, sa Joshua, sa katapusan ng Joshua, namatay na siya. At ngayon, wala na silang parang isang pinuno na mangunguna sa kanila. No? So ngayon, sana po sila nakarely? Nakarely na po sila sa mga leaders, sa mga elders. No? That's the reason why nagkaroon sila ng mga judges. No? Pero ito, nawala na sila ng mangunguna. So usually they inquire doon sa mga lingkod ng Panginoon. So dito, nagtanong sila. Ito po yung kagandahan nito. Ito yung importante dapat natin laging mandaman. Ngayon, alam nila, may binilin sa kanila. Sabi ko nga doon po, nung nakaraan, mga habilin po ito noong Joshua chapter 23, habilin po ni Joshua na sinabi niya po sa Joshua chapter 23, siguro, tingnan ko po, kahit di nyo na pupuntahan, no? Sabihan ko na lang po, ang sinabi ni Joshua doon sa tinawag niya yung mga elders. Sabi niya dyan, verse 3 sa Joshua chapter 33, And you have seen all
all that the Lord your God hath done unto all this nation because of you. For the Lord your God is he that hath fought for you. Behold, I have divided unto you by the lots. Ibig sabihin, mga lupa na binigay na sa kanila, this nation that remain to be an inheritance for your tribes from Jordan and all the nation that I have cut off, even unto the great sea. And the Lord your God shall expel them from before you and drive them out of your sight. You shall possess their land as the Lord your God hath promised unto you. Be ye therefore very courage and to keep and to all do that is written in the book of the law of Moses. Ito po sa Joshua chapter 23 po, that ye turn not aside therefrom to the left hand and to the right hand. Ito po isang paalala ni Joshua o sinabi ni Joshua sa mga leaders of Israel, no? Kung sina sa kanila mangunguna, no? Na ngayon nga nung namatay na siya, so nag-inquire na sila sa Panginoon. So ibig sabihin that time na-conquer na nila halos lahat ng lugar sa Canaanites, no? Sa lugar na 'yon, sa Promised Land. Pero may mga natitira pang area. No, may mga natitira pa pong area. And kaya po ang sabi dito, nakita naman natin, sabi na-conquer na natin, pero may mga natira pang area. So, ang sabi po diyan, nag-inquire sila sa Panginoon, Lord, sino pong mangunguna sa amin o sinong lalaban sa amin para sa mga Canaanites, yung mga natitira pang mga tao? At sabi ng Panginoon, si Judah. No? Judah will go up. So, and verse 3, so dito makikita natin, no, makikita natin na dapat sa lahat ng gagawin natin, tatawag tayo sa Panginoon. Okay? Amen? So, ayan. So, nag-inquire tayo sa Panginoon. Tawag tayo sa Panginoon. So, magsisimula pa lang ng laban, they ask the Lord. Dapat sa atin tayo ganyan din. We ask God, no? Verse 3, and Judah said to Simeon, his brother, come up with me and to my lot, that we might fight against the Canaanites. So, ayan. And I likewise will go with thee unto thy lot. So, Simeon went up with him. No? Sabi diyan, so sinabihan na ng Panginoon, i-deliver ko sa kamay mo, no? Sa kamay ng Judah, itong mga lupain na to. Ikaw yung mangunguna. Pero si Judah, humingi pa siya ng tulong kay Simeon. No? So, sinamahan siya. Sabi niya kay Simeon, o yung tribe ng Simeon, tulungan mo kami, samahan mo kami para makipaglaban, para ang kinintong Canaanites, no? At pagkatapos naman nito, pag kayo nakipaglaban, kayo naman ang aming sasamahan, no? So sabi diyan, verse 4, and Judah went up, and the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites unto their hand, and they slew of them in Besek 10,000 men. No? So dito, naipaglaban na si Judah, 10,000 men ang natalo nila. And they found Adonai Besek in Besek, and they fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites. But Adonai Besek fled, and they pursued after him and caught him and cut off his thumb and his great toes. So nakipaglaban sila, natalo nila yung mga Canaanites, pero sinong natira? May natira isa. And the Canaanites and the Perizzites. Pero may natira. Sino yun? Si Adonai Besek, which is fled, no? Tumakas, pero hinabol nila. At pagkatapos nun, nung nahuli nila, ano yung tinanggal sa kanya? His thumb and great toes. Bakit kaya? No? Bakit kaya? Bakit kaya tinanggal yung thumb sa kano? Pero dito, sabi diyan, verse 7, and Adonai Besek, threescore and 10 kings. Ibig sabihin, 70. Yung kada score is equivalent to 20. So, yung 3 and 10 kings. So, mga hari. Having their thumbs and great toes cut off. So lahat daw yun, yung 70 na mga hari. Ibig sabihin, pag nakasakop siya, tinatanggal din niya yung mga thumb
saka toes. Kaya pala, pati sa kanya, ganun din ang ginawa sa kanya. No? And gather their meat. So yung mga food daw nila, kinukuha niya, and I have done. So God had requited me, and they brought him to Jerusalem, and there he died. So si Adonai Bezek, doon namatay. Una, makikita po natin dito, no? Kailangan makita natin, sana maunawaan natin. Alam niyo po yung command ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon na lipunin niyo sila, ang sinasabi, paglipunin, lahat, patayin. Tama? Lahat yun papatayin. Ibig sabihin, i-destroy, utterly destroy. No? Pero dito unang makikita po natin yung unang pagsuway din nila ng Judah. Bakit? Anong ginawa nila? Ginawa po nila, hinayaan nilang makuha si Adonai Bezek, na kung saan siya yung pinuno nila no? At doon na lang hinuli nila, at doon nila hinayaang mamatay doon na lang sa Jerusalem. Verse 8, now the children of Judah had fought against Jerusalem. Pero makikita po natin dito, lahat ng nakalaban ng mga Judah ay nakoconquer nila dito. No? So sabi diyan, verse 8, now the children of Judah had fought against Jerusalem and had taken it and smited it with the edge of the sword. No? So, sabi diyan, nakipaglaban sila sa Jerusalem, napatay nila and set the city on fire, and afterward the children of Judah went down and fight against the Canaanites that dwell in the mountain and in the south and in the valley. And Judah went against the Canaanites that dwelt in Hebron. Now the name of the Hebron before was Kirjat Arba. And they slew Shishai and Ahiman and Talmai. No? Dito makita natin na na-conquer nila yung mga area. Tama? Na-conquer na po nila yung mga area. Maraming lugar na po yan. At sabi diyan sa verse 11, and from thence he went against the inhabitants of Debir, and the name of the Debir before was Kirjat Sepher. Verse 12, and Caleb said, he that smiteth Kirjat Sepher and taketh it, to him I will give Achish my daughter to wife. And Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it, and he gave him Achish his daughter to wife. So, yung sa lugar ng Kirjat Sepher, si Caleb yung nag-propose na kung sino man ang makakatalo dito, ay ibibigay niya ang kanyang anak, no? Na si Achish. At si Othniel, the son of Kenaz, so yung ibig sabihin, pamangkin ni Caleb. Tama ba? No? Naintindihan? Naintindihan po? Pamangkin ni Caleb. Kasi si Kenaz is Caleb's younger brother. Took it and give it to Achish, his daughter, to wife. And it came to pass, when she came to him, that she moved and to ask her father, and father appealed. So, nanghingi siya ng lupain, no? Diyan, sabi diyan, and it came to pass yun nga, na pangasawa niya. And when she came to him, she moved him to ask to her father appealed. So, nanghingi siya. Sabi niya sa kanyang ama, si Achish, na bigyan mo ko ng lugar, o nung lugar na tutuluyan, no? And she delighted from off her ass, and Caleb said unto her, what wilt thou? And she said unto him, give me a blessing, for thou hast given me a south land. No? Bigyan mo pa ako ng pagpapala, or binigay mo na sa akin yung south land. Give me also spring of water. So nanghingi pa siya ng spring of water. And Caleb give her the upper spring and neither spring. Now,
sabi dito sa verse 16, and the children of Canaanite, Moses' father-in-law, went up on the city palm trees with the children of Judah unto the wilderness of Judah. No? So, yung father-in-law, yung mga Canaanites father-in-law ni Moses went up in the city of palm trees in the children of Judah. No, sa lugar daw ng Judah, which lieth on the south of Arad, and they went and dwelt among the people. Verse 17, and Judah went with Simeon his brother, and they slew the Canaanites that inhabited Sephat and utterly destroyed it. So si Judah, kasama na naman si Simeon, kanyang kapatid, pinatay na naman nila yung mga Canaanites na nandoon sa Sephat and kumbaga utterly destroy. Kumbaga talagang winasak nila. Sabi po dyan, no? And the same of the city was called Hormah. Verse 18, also Judah took Gaza with the coast thereof, and Askelon with the coast thereof, and Eklon with the coast thereof. So dito makikita po natin, di ba hanggang ngayon pinag-awayan pa yung Gaza? Dito makikita natin talagang nasakop naman pala sila, no? So may mga historical ano po pala yan, no? So dito, sabi diyan, lahat 'yon. Sabi also Judah took Gaza and the coast thereof. So lahat na nasakop daw nila Judah, no? Yung Askelon, ilang mga nasakop na yan? Gaza and the coast thereof, Askelon and the coast thereof. Kumbaga lahat ng sinasakupan na yun, Ekron and the coast thereof. So lahat ng nakakasukupan na yun. Verse 19, na makikita natin po dito, and the Lord was with Judah, no? And he drive out the inhabitants of the mountain. So sabi niya, ang Panginoon ay kasama si Judah at lahat ng inhabitant doon sa mountain ay napaalis nila or natalo nila. No, napaalis nila, natalo nila. Pero sabi diyan, verse 19 also, but could not drive out the inhabitant of the valley. Sabi, hindi nila napalayas yung mga nakatira sa valley because they have chariots of iron. No? Ito yung isang parang naging malaking tinik sa kanila. Okay? Dahil daw meron silang chariots of iron. Ito na yung makikita natin na parang unang pagkatalo o pagkabigo ng mga Judah. Okay? Verse 20, and they gave Hebron unto Caleb, as Moses said, and expelled thence the 3 sons of Anak, and the children of Benjamin did not drive out the Jebusite that inhabited Jerusalem, but the Jebusite dwell with the children of Benjamin in Jerusalem unto this day. Di ba ang sabi ng Panginoon, ang paalala paalalas ni Joshua sa chapter 23, lahat ng mga lupain na to masasakop nyo, tama? Pero bakit dito hindi na nasakop? Nagsimula sa verse 19 na kung saan ang sabi diyan, kasama ng Panginoon si Judah at nasakop lahat ng nasa mountain area. But on the valley, they're not be able to drive out. At ngayon na, nagsunod-sunod na. Verse 20, sabi diyan, binigay yung Hebron kay Caleb, no? As Moses said, and he expelled thence the 3 sons of Anak. Pero dito, and the children of Benjamin did not drive out. So yung anak ni Benjamin o yung angkan o yung tribe ni Benjamin, hindi nila napalayas yung mga Jebusite, no? Na nakatira doon sa Jerusalem. But the Jebusite dwelled with the children of Benjamin in Jerusalem unto this day. So anong nangyari? Nakisama na lang sila. Hindi nila mapalayas, nakisama na lang. No?
So nagsunod-sunod na. Sumunod dyan, verse 22. And the house of Joseph, they also went up against Bethel, and the Lord was with them. Sabi dyan, yung angkan o tribe ni Joseph ay nakipaglaban against Bethel at ang Panginoon ay nasa kanila. And the house of Joseph sent to describe Bethel. Now the name of the city before was Luz. And the spies saw a man. So may nakita yung mga ano ba sa Tagalog yung spies? Basta yung espiya, parang malaki. Yung mga spies nila Joseph, no? Nakita nila yung tao, may nakita silang tao, sabi niya, saw a man, ang sabi nila, the spies saw a man come forth into the city, and sabi niya dyan, and he said unto them, show us, we pray thee, the entrance of the city. So tinanong nila, saan ba yung papasok dyan sa lugar nyo, dyan sa lugar ng Bethel? No. And we will show thee mercy. At sabi niya, magkakaroon kami ng habag sa inyo, kagaya ng kanina ginawa yon. Naalala nyo kay yung sa Joshua din, yung pagpunta sa Jericho? No? So sabi diyan, kayo ay aming kakahabagan, no? Ibig sabihin, hindi sila papaslangin. So turo nyo sa amin paano pumunta, saan kami dapat dumaan. Sabi, show us mercy, and I pray thee the entrance of the city, and we will show thee mercy. Verse 25, and when he showed them the entrance of the city, they smote the city with the edge of the sword, but they let go the man and his family. Nung sinabi niya dyan na, nung ipinakita niya yung lugar kung saan makapasok sila, sabi dyan, pinagpapatay nila yung lahat ng nandoon sa city ng Bethel, no? With the edge of the sword, pero hinayaan nilang makaalis itong pinagtanungan nila, no? Binigyan ng mercy, no? And the men went into the land of the Hittites. So yung nakatakas, so yung tao na yun, actually pinatakas sila, binigyan sila ng mercy. Sila naman ay lumipat sa Hittites and built a city and called the name thereof Luz, which is the name thereof unto this day. No? Verse 27, neither did Manasseh drive out. So, una kay Judah, hindi nila napalayas o na-conquer yung sa Bali. Nagsunod-sunod na yan. Sumunod si Benjamin. Si Joseph, makikita po natin dito na-conquer nila yung Bethel. Pero pagdating naman kay Manasseh, sabi diyan, did Manasseh, also did thou, si Manasseh, drive out the inhabitant of Bethshan and her towns, nor Taanach and her towns, nor the inhabitants of Dor and her towns, nor the inhabitants of Ebleam and her towns, nor the inhabitants of Megiddo and her towns, but the Canaanites would dwell in the land. No? Parang sunod-sunod na, no? Sunod-sunod na parang nung sabi ng Panginoon, sabi ni Joshua, sabi sa kanila, pangako sa inyo ng Panginoon, makakonquer nyo yan. No? Makakonquer nyo yan. Ibibigay niya sa inyo yung lugar na yan. Tapos, ngayon, nung nakikipaglaban na sila, bakit parang unti-unti, hindi nila nakokonquer? Hindi nila napapalayas. At pagdating nga dito, si Benjamin, nakasama niya yung mga taga-Jebusite, si Manasseh, ano nangyari? Hindi niya rin napalayas, no? Sabi diyan, inhabitants, and it came to pass, ano na lang ginawa nila? Verse 28, and it came to pass when Israel was strong, when the Israel was strong, that they put the Canaanites to tribute, and did not utterly drive them out. Sinabi dito, kahit na malakas pa rin sila, pero hindi nila pinalayas. Anong ginawa nila?
hiningan nila ng buwis. Tama? So sabi niya, nung sila ay malalakas, that they put the Canaanites to tribute and did not utterly drive them out. Neither the Ephraim did drive out the Canaanites that dwelt in Gezer, but the Canaanites dwelt in Gezer among them. So, ang nangyari, sumasama na lang sila. Pumunta na lang din sila doon. Ibig sabihin, hindi nila napalayas, pero ang ginawa nila, sinamahan na lang nila yung mga Canaanites doon sa lugar na dapat nasasakupin nila. Pero ang pangako sa kanila ng Panginoon, at ang sinabi sa kanila ng Panginoon, sakupin nila yung mga lugar na to. Okay? Verse 13, neither did Zebulun drive out the inhabitant of Kiltroth, nor the inhabitants of Nahalol, but the Canaanites dwell among them and become tributaries. No? So, nakasama na lang din nila. Tapos, binubuwisan na lang din. No? Kumbaga, parang, teka, sayang to eh. Pera to. No? Ano nang ginawa nila? Para bang, yung command ng Panginoon, nakalimutan na nila. Tama? Na kung saan, iniisip na lang nila na parang, sayang to eh. Magkakapera ako dito eh. Bakit ko sila i-conquer? Eh kung nagkakaroon naman ako ng pera sa kanila, nako-compromise sila eh. Nakita nyo? No? Kaya ito mamaya malalaman natin bakit dapat nating mga napag-aaralan to eh. No? Asan na po ako? Verse 31. Neither did Asher drive out the inhabitant of Akko. Hindi ako Akko. Nor the inhabitant of Sidon, nor of Ahlab, nor the Aksim, nor of Halba, nor Apik, nor Rehob. But the Asherite dwell among the Canaanites, the inhabitant of the land, and they did not dwell them out. No? Hindi nila napalayas. Nakasama na lang nila, nakisama na lang sila. Di ba? Alam nyo yung una pa lang, sa Genesis pa lang, di ba? Yung command o yung covenant ng Panginoon kay Abraham, di ba? Maalala natin na huwag kang makisama, no? Kung may kakisama ka man, dapat nga yan, di ba? Kaya, naalala nyo yung kay Leah? Naalala niyo si Leah? Di ba? Nung nakisama, na gusto nilang mapakasalan, yun nga si Leah, sabi ng mga angkan ni Jacob, hindi, kailangan tuli kayo, hindi kayo pwedeng hindi matuli. O, di ba? Pero pumayag sila, dapat ganun, no? Kasi may covenant ang Panginoon sa kanila. Pero sila, tapos talagang hindi sila basta-basta nakikisama. Kami, may Diyos kaming pinananampalatayanan, kayo, wala. Di ba? Pero dito, sinabi sa kanila ng Panginoon, sa kami paalala sa kanila ng Panginoon, na pag sumama sila sa mga ibang lahing ito, may mga ibang silang Diyos-Diyosan. Yan yung paalala nila ni Joshua sa kanila. So sabi diyan, balik po tayo sa 32, neither did Naphtali drive out the inhabitant of Beth-Shemesh, nor the inhabitant of Beth-Anat, but he dwell among Beth-Shemesh, and Beth-Shemesh become tributaries unto them. No? Kumbaga, malalakas sila, kaya nilang palayasin, kaya nilang i-conquer, pero anong ginagawa nila? Sige, dito na lang kayo, manatili kayo rito, magbuwis na lang kayo. No? Yun yung sinasabi dito eh. Naintindihan po natin na kung saan itong mga Israelites na to, binilinan sila na wag maikisama sa kanila. But what they are doing is they are accepting it to dwell with them, na kung saan hindi nila nakikita yung darating na kapahamakan sa kanila. Kasi may paalala sa kanila eh. Ang paalala sa kanila,
pag nakisama kayo dyan, tapusin ko na muna bago tayo bumalik uli sa Joshua, no? Saan 34 na po ba ako? Tama. And the Amorites forced the children. Ito po, and the Amorites forced the children of Dan unto the mountain, for they would not suffer them to come down to the valley. But the Amorites would dwell in Mount Heres, in Aljalon, and in Shaalbrim. Yet the hand of the house of Joseph prevailed, so that they become tributaries, and the cause of the Amorite was from going up to Arakbim from the rock and upward. Kita mo, ito yung nakakalungkot, no? Yung dapat tong mga yung mga children of Dan, na dapat sila mananakop, hindi rin nila nasakop. Sila pa yung napalayas. Pero sabi nga dyan, si Joseph, yung angka ni Joseph, nanguna pa rin. Kaya naging, ano pa rin nila po, parang binuwisan pa din po nila. No? So dito sa Judges chapter 1, makikita po natin yung unang kamalian ng mga angkan ng Israel. No? So, ang ating pong makikita pong tema dito sa Judges na to, kasi di ba, command po ng Panginoon na masasakop nila to. Tama? So una pong makikita, ang team po natin diyan ay tiyak ang tagumpay dahil inutos ng Panginoon ang pananakop. Sigurado po 'yon na masasakop po nila to. Pero bakit hindi po nila nasakop? No. Ngunit ang taong sumusuway ay nagdurusa dahil sa kulang ng pananampalataya. No? Bakit po? Doon sa verse 19, no? Kasi unang point, tiyak ang tagumpay tiyak ang tagumpay sa Panginoon, kaya magtiwala at sumunod sa kanyang utos. 'Di ba? Ang utos ng Panginoon, i-conquer, tama? I-conquer yung buong, kasi promised land po 'yan eh. Naintindihan? Ito po yung pinangako na sa kanila. God prepared that during the time of, saan? During the time of Moses pa. Na kung saan, pagkalabas pa lang po nila sa Exodus. Na kung saan, dapat po, alam niyo po ba na nagpaikot-ikot lang talaga itong mga tag-Israel, katigasan lang talaga ng ulo. No? Katigasan lang talaga ng ulo, kaya nagtagal. No? Pero during those times, God's preparing them as well. And maraming mga bagay na sinabi na sa kanila ni Moses, even the time of Joshua, no? Na huwag kayong makikipamatok sa kanila. Kung sino man yung sasakupin nyo, you will drive them out. No? Makikita po natin, di ba? Makikita po natin, verse Deuteronomy chapter 9, Deuteronomy chapter 9, verse 1 to verse 1 to 3. Hear, O Israel, thou art passed over Jordan this day, to go in to possess nation greater and mightier than thyself. No? Dito makikita natin na sabi ni Moises, o humayo kayo, no? Nalagpasan natin yung Jordan. Tapos para angkinin yung mga nasyon na mas malalakas pa sa inyo. Cities great and pens up to heaven. So, sabi diyan sa Deuteronomy chapter 9, itong mga city na to, kung baga, parang yung mga bakod nila matataas talaga na parang ang hirap sakupin. No. A people great and tall, a children of Anakim, whom thou knowest and whom thou hast heard say, who can stand before the children of Anak? Understand therefore this day that the Lord thy God is he which goeth over before thee as a consuming fire. He shall destroy them
and he shall bring them down before thy face. So shall thou drive them out, and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee. No? Sabi diyan ng Panginoon, sabi sa kanila ni Moises diyan, no? Na-destroy niya, madidestroy niyan, hindi kahit malalakas yan. Sino ang magdidestroy sa kanila? Ang Panginoon kasama mo. Sabi diyan, kasama nyo. Kasi sabi diyan, siya ay kagaya ng isang consuming fire that shall destroy, no? So kung kasama mo ang Panginoon, tiyak po ang tagumpay. Pero anong kailangan mo? Kailangan mong magtiwala. Dito sa Joshua, sa Judges, mula sa chapter 1, verse 1 to 18, di ba makikita po natin lahat sila nagtagumpay, tama? Nakita po natin na lahat yan sinabi na conquer nila. Pero bakit pagdating sa 18, no? Bakit pagdating sa 19, hindi na nila na-conquer, no? So ang kailangan po natin ay isang tunay na pagtitiwala. Kasi yung victory, ibinigay na ng Panginoon. Tama? Yung victory, binigay na ng Panginoon eh. Actually, sa atin din eh. Alam niyo po yun? Yung kaligtasan, di ba? Kaya nga kanina yung kanyanta, Faith is the victory. Tama? Binigay na yung victory eh. Ano lang kailangan natin? Yung pananampalataya. No? Pagtitiwala na binigay na sa atin. Para saan? To overcome the world, no? Dito, to overcome yung buong promised land, no? Binigay na ng Panginoon. Sigurado na yun eh. Sinabi na ng Panginoon eh. Pero anong nangyari? Verse 19, sabi diyan, sabi diyan, and the Lord was with Judah and drive them out the inhabitant of the mountain, but could not drive out the inhabitant of the valley, because they had the chariots of iron. Alam niyo po yung nagpatigil sa mga taga-Israelites? Ano po ba yon? Yung chariots of iron. Na kung saan, siguro, sa mga mountain, magaling makipaglaban tong sila Israelites. Inisip nila, kaya nila. Ngayon, ang inisip nila, mga ano yun? Ano yung chariots? Alam niyo yung chariots? Alam niyo po ba yung chariots? Ano po yung chariots? Ha? Yung horses, tapos may dalawang gulong. Tapos ang bibilis. Tama? Nasa lapag sila. Ano nga naman panama nila? Tama? Mga Israelites. No? So ngayon, ayaw nilang sakupin yun. Kasi bakit? Natatakot sila. Pero they forgot na sinong lalaban sa kanila. Di ba sinabi sa Deuteronomy? Ang Panginoon ang lalaban sa kanila. So ano nangyari? Nawalan ng pagtitiwala. No? Kaya po yan po yung points number 2 natin, no? Ang kawalan ng pananampalataya ay nagdudulot ng pagkakasala o pagsuway sa utos ng Panginoon. Ang sabi sa kanila, they drive them out. No? Lipunin nila, palayasin nila. Pero nung nangyari, hindi nila pinalayas. Natakot sila. Bakit? Mas nauna yung takot nila doon sa, hindi natin kaya yan. No? Hindi natin kaya yan. Mga mabibilis yan eh. No? May horsepower. No? May horsepower. Sabi ng, hindi kasi mabibilis yan. Akala nila, hindi nila alam. Alam niyo yung mga pinakita ng Panginoon kay... Di ba, nung paglabas pa lang nila ng Egypt, di ba mga chariots din yung kasunod nun? Hindi ba nila naalala? No? Yung mga nakaraan. Kaya po sa atin, importante ito. Naintindihan nyo? Importante po na naalala.
Kaya po hindi po pwedeng simba lang ng simba tapos hindi nag-aaral, hindi nakikinig ng preaching. Amen? Preach on. Kasi po, natuto tayo doon sa basta umawit lang, umaten lang. Naintindihan? Umaten lang, sige, nanalangin, nag-alay, then tapos na, punti. Pagka nag-aaral na, nagtuturo na, hindi na nakikinig, daldalan na ng daldalan. Yung three musket, ay na ba yun? Hindi na three, dalawa na lang silang Hindi, bata pa naman yan. Pero yun nga, yung sinasabi ko, marami sa atin hindi na nakikinig, no? And I mean, I've been on that practice as well before, long time ago, na ang pinakamahalaga sa akin, umabot ako doon sa ama namin bago mag-communion. No? Para sa akin, counted na po yun. No? Pero importante po pala yung natututunan natin, yung nalalaman natin yung mensahe, yung salita ng Diyos. And hindi lang po dito yan. Ito po, pagpapaliwanag na lang po dito. Amen? Dapat po tayo mismo, meron tayong sariling pag-aaral o devotion sa salita ng Panginoon. Ano po ba yung ibig sabihin ng devotion? Naintindihan po? Ano po ba ibig sabihin ng devotion? Yung parang pagsiliksik o yung salita ng Panginoon, yung parang inaano mo sa sarili mo na talagang, kasi pagka yung, di ba, pag devoted, parang sabi niya, devoto. Yung pinag-iisa mo yung sarili mo sa Panginoon sa mga salita niya. Binibigyan mo ng mas malalim na oras at pag-unawa, no? So kung hindi po natin malalaman to, mga bagay nito, ito isang paalaala sa atin na para tayo ay makaiwas. Kaya kanina ang sabi ko, minsan may mga bagay na dumarating sa atin na parang bakit di ko malampasan tong pagsubok na to? Lagi na lang, no? Bakit lagi na lang? So bakit nga ba? Kasi po, ang nangyari, ang ginagawa po natin, sabi natin, we have faith, we have saved by grace, I am a Christian, faith is the victory, God overcome the world, and ako hindi na ako mapupunta sa impyerno. Pero bakit? Pero nagkakasala tayo. Bakit? Hindi natin nasusunod yung ipinag-uutos ng Panginoon. Dahil saan? Sa kulang ng pananampalataya. No? Ano po yun? Sabihin natin, nananampalataya naman ako, I believe in God eh. Pero minsan may dumating na may mga dumating na pagsubok sa kaninyo. Parang dito, nakita nila yung mga chariots, iron of chariots, no? Ay, parang problema to eh. Tayo, ano nangyayari sa atin? Minsan nagka-problema tayo, tama? Magkaka-problema tayo. Pero anong ginagawa natin? Imbis na lumapit sa Panginoon, no? Imbis na lumapit sa Panginoon at humingi ng kanyang gabay kung paano ang gagawin, anong gagawin nila? Kasi dito lang, kung nakita nila yung iron of chariots, kasi sabi diba sa verse 19, kasama nilang Panginoon, pwede mo silang sabihin, Lord, anong gagawin namin dito? Diba? Pero hindi. Ay, wag na natin silang kalabanin. O na, nagsasunod-sunod na. They compromise. Pag makikita natin, mula sa verse 19 to 36, lahat yun, di ba? Hanggang sa ginawa nila, sige, nasakop nila, pero, sige, wag na kayong lumabas. Wag na kayong umalis dyan. Na lang kayo sa amin. Mag-tax na lang kayo. Magbigay na lang kayo ng buwis. Ngayon sa atin, minsan ganun ang ginagawa natin. Nagkakaroon tayo ng problema, imbis na lumapit tayo sa Panginoon, ito po yung lagi kong naririnig eh. Natututo na tayo magsinungaling. Naintindihan nyo? Actually, hindi lang si pagsisinungaling pero marami tayong ginagawa na minsan, nawawalan tayo ng tiwala. For example, bigay ko, ito yung example ko na
Walang kamatayang testimony. Walang kamatayang testimony ko po ito. Bago akong Kristiyano, tama? Way back 2015, I believe with God na maliligtas ako. Tama, naligtas naman. Alam ko kasi ligtas ako eh. Pero alam nyo yung nag-start ako na gusto kong magbigay ng tithes. Gets nyo yun? Gusto kong magbigay ng tithes, kaya lang hindi ako makapagbigay ng tithes. Alam nyo, first time ako makapagbigay talaga ng tithes, alam nyo po, kailan pinanganak si Andrew? 2018. Unang nakapagbigay po ako ng tithes talaga is March, yung month po ng March 2018. Noon pa lang po ako kailan po ako naging Kristiyano? 2015. Nabautismo po ako ng 2016. Pero all those time, hindi po ako makapagbigay ng tithes ko. Pero I desire. Pero bakit? Ang nangyari hindi ako makapagbigay ng tithes. Kasi ang dami ko pong bayarin. May mga utang, may mga credit card, may sakyan ako, may pinapadala pa ako sa Pilipinas. Ha? Ano? Oh, si Judith ng credit card, kaibigan ko. Si Jonah ng Sewa, ng Dewa, ng Sewa. Ang daming bayarin. Pero ang nangyayari, hindi ko maibigay yung dapat kong ibigay. Kasi nga, inisip ko, paano magbibigay? Yung pagtitiwala. Ang problema ko, lahat yung sinusweldo ko, kasya lang eh. Paano kung magagawa ng paraan yun? Sakto lang yun. Kasi lahat ng kinocompute ko yung babayaran ko. Teka, uunahin ko ba muna si Lord? Baka mamaya, lumaki yung fines ko, maputulan ako, wala akong pambayad. Oh, diba? Ganun. Kaya imbes na magbigay, huli na si Lord muna. Bayad muna ako dito, bayad. Tapos afterwards, ay, magta-tithes ako. Ay, wala na. Alam mo, natutuwa ako sa... May isa dito, no? May isa dito, mga kapatid na natin. Natutuwa ako sa kanya. Pag sumweldo siya, hindi niya, kahit ako bayaran niya ako ng utang, hindi niya ako mabayaran eh. Hindi pa ako nagta-tithes eh. Alam mo yung priority niya, kailangan mo na niyang mag-tithes. Bakit pa tayo napunta sa tithes? Example ko lang po kasi yan, kasi nga yun nangyari sa akin, no? Napunta tuloy ako sa tithes. Pero nakita ko ngayon, inuuna niya talaga, bago niya bayaran lahat, kailangan nakapag-tithes muna siya. Ganun po yung nangyari sa akin na parang nagkamali ako hanggang sa pinipilit kong gusto ko naman. Pero alam ko, nandiyan, parang nangyari dito, di ba? Nandiyan sa kanilang Panginoon, pero sa kakulangan ng pagtitiwala na God can provide everything, no? Kakulangan ng pagtitiwala, nandiyan na yung hindi mo ginagawa yung tama. Alam nyo, tandaan po natin, no? Tama po na magbigay ng tithes sa Panginoon. Okay? So, other than that, sabi ko nga kanina, pagsisinungaling. Nung last week lang nag-uusap kami ng kasamahan ko sa trabaho. Ay gusto niya general check-up, no? Para lang makapag-general check-up, ang kailangan mong gawin, sabi nila, is, kasi sa kinuwento ko ako pag nagpapa-general, hindi ako nagpapa-general check-up, pero sila kasi nagbabayad, sabi ng isa, nagbayad ako ng general check-up ko Turo naman ng isa, bakit ka nagbayad? Dapat sinabihan mo na lang yung mga signs na sabihin mo, ganito, ito'y nararamdaman ko, kahit hindi mo naman nararamdaman. No? Yung tinatawag nilang white lies. White lies naman White lies po ba hindi kasalanan? Kuya Itan, yung white lies po ba, nagsinungaling ako Pero, white lies lang naman para lang masagip ko Nagkasala ka pa din, nagsasala pa rin tayo. No? Sabi ko nga, ako nag-general check-up ako, nakakapagpa-check up ako, kasi bakit kailangan mong ipa-check yung hindi mo naman nararamdaman? Lahat naman yan
makaka-count naman yan eh. No? So may mga ganung bagay, minsan nagsisinungaling na tayo para lang magawa ng paraan yung mga pangangailangan natin. No? Sabi natin, may pananampalataya tayo. Pero pag nabating na tayo sa pagtusubok, nandun na. Nawawalan na tayo ng pananampalataya. I mean, not on our salvation, no? Pero sometimes it includes on that one. Parang, paano ba magbibigay ang Panginoon ng ganito? Lagi sinasabi, hindi, ito naman siguro yung gusto ng Panginoon. Mali po yun. Kailangan magbase po tayo, ano ba talaga yung nakasulat sa Biblia? Pag wag sinabing wag mong gagawin yun, magtiwala ka lang. Lumapit lang tayo sa Panginoon, no? Minsan we justify something na kahit na mali, ginagawa natin. Pero we forgot, nagkakasala tayo. So sana tayo, yung pagtitiwala natin, buuin natin. Kasi kagaya dito, minsan nako-compromise tayo Minsan nakikisama tayo sa kanila If I remember, yun po nakakalungkot, no? Maraming mananampalataya po ngayon, no? Nandoon, nagiging compromiser. No? Na tinitingnan nila, hindi, wala na hirap na ako sa buhay Why? Nawalan na ba kayo ng tiwala sa Panginoon? Pero ngayon, sige, pinasok mo yan. Gumaan na ba yung buhay mo? Nasolve ba lahat ng problema mo? Sa akin po yung nangyari po sa akin na yon, yung hindi ko, alam naman ni Lord, basta nagbibigay pa rin ako na that time. Pero alam niyo po, nangyari sa akin, nalubog ako ng nalubog. Mula 2000, kasi nalaman ko kasi, di ba, sabi ko, 2016, nabautismohan ako, nag-desire na ako mag-tithes, pero hindi ko naman maibigay. Pinipilit kong gawin ng paraan, yung mga problema ko. Hindi ako lumapit sa Panginoon. Ano nangyari? Pinakita sa akin ng Panginoon na lulubog ako. Ayun nga, nalubog nga ako hanggang sa nakulong po ako. For the time na humingi ako ng tawad sa Panginoon, then God regained me. And as I promised with Him, Lord, ito na ikaw na aking unahin. No? Kaya sa akin, pagka ako nadidelay talaga ako, masakit sa puso ko yun. No? Kaya, parang, pagka dumadating ako sa mga ganong pagkakataon, hihingi ulit ako ng tawad kay Lord. Lord, patawarin niyo po ako, tulungan niyo po ako, na delay na naman ako. No? Hinihingi dapat natin ng tawad sa Panginoon yun kasi nagkakasala tayo No? Pero dito makita po natin, sila patuloy na nagkasala. No? So, anong nangyari? Hanggang sa ginagamit na nila yung, sige, they compromise, sige, anuhin ko na lang, magbigay na lang yung buwis, magsama-sama tayo dito. Mali po yun. Huwag po natin gagawin yun. Do not compromise with others as well. Na minsan, okay na yan, sige na. No? Kung kailangan mong, kunwari, kagaya nun, I'll just give an example. Nagkaroon ka ng kasamahan sa trabaho, alam mong mali yun Tama mo na. Yung, magdagdag tayo ng ganito. Or alam mo na parang pagsisinungaling na kahit sa company namin, i-correct mo na, hindi, wag ka nang makisalo. Parang, sabi nga nung kasamahan ko, basta kayo, kung gusto nyo yan, alis ako dyan. Alam niya kasing mali yun Kayo bahala kayo mag-desisyon dyan, pero wala ako dyan. No? Kasi kasalanan yun. Huwag tayo makipag-compromise, no? Pangatlo, ito, third point and last, no? Ang pagsuway sa Panginoon, dahil sa kulang ng pananampalataya, pananampalataya sa Panginoon ay nagdudulot ng pagdurusa. No? Ang pagsuway dahil sa kulang ng pananampalataya sa Panginoon ay magdudulot ng pagdurusa. No? Sama ko po yan yung sa Judges chapter 1 to 3. Judges chapter 2, verse 1 to 3. Which is sinabi rin po yan ni Joshua. No? And the angel of the Lord came up to Gilgal, to Bochim, and said, I have made you go up out of Egypt, and had brought you in the land which I swear unto your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. Alam niyo po yon, yung pangako ng Panginoon.
Kaya nga yung sa atin, sa kaligtasan, pangako yun eh. Yung kaligtasan natin, pangako ng Panginoon yun eh. Hindi niya i-break yun. Kailangan lang talaga natin pananampalataya about it, no? So, pangako yun ng Panginoon. Pero dito, sinabi ng anghel ng Panginoon, hindi niya i-break, no? Kaya nga, ano yung covenant na yun? Covenant na yung kanino? Kay Abraham. Inalala ng Panginoon yun. Kaya nung nakita niyang naghihirap yung mga Israel sa Ehipto, no? Niligtas ng Panginoon sa Egypt. No, kaya sabi diyan, I will go out of Egypt, no? Hindi ko pinabayaan o hindi ko kinalimutan o binali ang aking pakikipagtipan sa inyo, no? Sa inyong father. Na ipinangako sa inyong ama. And I said, I will never break the covenant. Verse 2, and ye shall make no league with the inhabitant of this land. Hindi kayo makikisama, sabi diyan, sa mga tao na nandito doon sa promised land na yon. Ye shall throw down their altar. Sabi niya, ang part ng Panginoon, hindi ko pa kakalimutan yung pangako ko sa inyo. Pero yung part nyo, yun yung sabi sa verse 2, and you shall make no league. Pero kayo dapat, hindi kayo makikisama sa mga taong nandito. Verse 2, and you shall throw down their altar. No? Kumbaga sisirain nyo yung mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan. No? But ye shall not obey my voice, they have done this. No? Bakit nyo ginawa ito? No? Wherefore, I also said, I will not drive them out from before you, but you shall be as thorns as your side, and their God shall be a snare unto you. No? Yung sabi niya, sila ang magiging tinik sa inyo. So minsan, kaya po itong kaya kanina sinabi ko sa inyo yung team ng Judges, ito po yung parang ups and down ng mga Israelites. Nagkasala sila, paparusahan sila ng Panginoon. Actually, yung Book of Ruth sa panahon ng Judges yun eh. No? Di ba, naghirap sila. So, anong ginawa na? Punta sa Moabites. No? Kasi di ba, dito sa chapter 1, okay pa sila. Sila pa yung humihingi ng buwis. Pero afterward, sila na yung sinasakop. Kaya sabi sa kanila ng Panginoon, sila yung magiging tinik sa inyo. At yung mga Diyos nila. Which is yan din po yung sinabi ni Joshua sa chapter 23. No? Sabi diyan, Joshua chapter 23, verse 15, therefore, it shall come to pass that as all good things will come upon you, which the Lord your God promised you, you shall bring, so shall the Lord bring upon you all evil things, until he have destroyed you from of the good land which the Lord your God had given you, when you transgress the covenant of the Lord your God, which he commanded you, and gone and serve other gods, and bow yourself to them, then angel of the Lord shall kindle against you, and you shall perish quickly from off the good land which he have given you. Lahat ng ipinangako ng Panginoon sa inyo, lahat ng ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo, no, sabi diyan ay masisira at kukuhanin sa inyo ng Panginoon. So, lahat po yan. Sa Joshua, makikita po na, sa Joshua 23, paalala po yan ni Joshua sa kanila na sinabi ng Panginoon. No, pero anong nangyari? Hindi nila pinalayas. Nakipag-compromise sila. So, sa atin, mga mananampalataya, no, minsan, we compromise dahil nagkukulang tayo sa pananampalataya. No? Minsan, dahil parang, kaya nga sabi ko, kung may mga problema man tayo, no? May mga problema tayo, ilapit natin sa Panginoon.
meron tayong pastor na pwedeng mag-pray sa atin. May mga elders tayo, may mga discipler tayo na pwedeng sabihin nyo, mga discipler, ito po nararamdaman ko, may kailangan po ako, kapatid, isang oras na po pala ako. Sabi sa inyo, wala pa naman 2 hours, kaya okay lang. Preach more, preach more. So, di ba, minsan darating tayo sa ganyan, pero anong kailangan natin gawin? Lapit tayo sa mga elders natin o sa mga discipler natin. Pag-pray niyo po ako, ito yung merong pagsubok. Ngayon, kaya kayo mag-uusap kaya yung encourage you. Kaya ngayon, sasabihin sa'yo, tama ba lahat ng ginagawa natin? Baka may pagkukulang tayo. No? Ilapit natin. Kasi minsan po talaga nagkakasala tayo sa Panginoon. Kasi may mga bagay na dapat natin gawin sa Panginoon, hindi natin ginagawa. At dahil sa pagsuway na yun, nagkakaroon tayo nako-compromise po tayo. Pag dumating yung mga problema, minsan, we doubt with the Lord. No? So, sana, as a conclusion, no? Yeah. Buti, taglish to kanina, sabi ko i-correct. Conclusion. Bilang mga Kristiyano, na tayo ay saved by grace through faith, no? Mahalaga na ibigay natin ang buong nating tiwala sa Panginoon, no? Nang sa gayon, hindi tayo magkasala sa Kanya at malayo sa paghirap at pagdurusa, no? Kasi minsan po ang nangyayari sa atin, nagkukulang tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung mga minsan nararanasan natin, yun yung try nating i-observe. Kaya ba nangyayari sa akin to? Kasi kung talaga tayong, kaya nila, di ba? Sila ay pinangakuan ng Panginoon. Tayo pinangakuan Kristiyano na tayo no? Pero those suffering sometimes nangyayari sa atin. Tingnan natin. Obserbahan natin. Nagawa ko nga ba? Hindi ba ako nagkamali sa Panginoon? Baka kasi may pagkukulang at pagkakamali tayo sa Panginoon. Kaya dumarating pala sa atin itong mga bagay na to na parang, bakit may problema? Bakit di ako malayuan ng problema? Bakit? Kagaya nga na nangyari sa akin. Nalubog ako sa utang. Nakulong tuloy ako. No? Pero alam nyo, siguro kung that time pa lang nagtapat na ako sa Panginoon. Pero sometimes God's used that one and ang nangyari sa akin, mas naging matibay ako sa pananampalataya sa Kanya. Kasi pinakita niya sa akin, kung kailan ako nakulong, kung kailan nangyari sa akin yun, mas pinagtibay ng Panginoon pananampalataya ako at pagtiwala sa Kanya. Sana ganun din tayo. Obserbahan po natin, ano nga ba yung pananampalataya? We are just having faith. The question is sometimes with us is like this. We are just having faith dahil lang, I have faith para maligtas ako. Pero pagka nandoon na talaga doon sa sitwasyon na kailangan mo yung faith, yung pagtitiwala, parang hirap na tayong pagkatiwala sa Diyos. Lahat ng bagay, financial, trabaho, yung kalusugan, lahat. Minsan, we forget na meron tayong Diyos na makapangyarihan. Intindihan? Meron tayong isang Diyos na makapangyarihan na may gawa ng lahat. No? Sometimes, don't forget that one. Yun yung mas importante. Mas magtiwala tayo sa Panginoon. So tayo po'y manalangin. And I invite everybody to stand. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, Ama naming mapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat pa, Panginoon, sa mga salita mo, sa isa na naman pong paalala sa mga nangyari nung nakaraan, Panginoon, sa panahon ng mga Israelites. Na kung saan, Panginoon, they have you already. Kayo, Panginoon, yung hari nila. Kayo, Panginoon, yung nagliligtas sa kanila. Kayo, Panginoon, ay laging kasama nila, Panginoon. Pero dumating sila, Panginoon, na nagkamali dahil sa kakulangan, Panginoon, ng tunay na pagtitiwala sa inyo. Although, Panginoon, sa mahabang panahon, pinakita nyo sa kanila yung kapangyarihan nyo, kung paano nyo
sila iniligtas sa kamay ng mga Ehipto. Kung paano, Panginoon, yung mga imposibleng makonquer na kung saan kagaya ng Wall of Jericho, na sa sigaw lang, Panginoon, napabagsak ito, Panginoon. Pero even those things they forget. Yung pangako nyo, Panginoon, sa kanila na kayo, Panginoon, yung makikipaglaban sa kanila. Pero those things, Panginoon, nung dumating na sila, nung nakita nila yung mga horse chariots or iron of chariots, Panginoon, na parang ang lalakas nito, parang akala nila hindi nila makakayanan. Nakalimutan nila, Panginoon, na yung hinati yung dagat, na kung saan yung mga Ehipto na nagdaan doon na humahabol sa kanila ay nagkamatay nung sila na ang mga Israelites ay nakatawid na, Panginoon, sa dagat na ito. Dahil kayo, Panginoon, ang nakikipaglaban sa kanila. Pero sa ganitong pagkakataon, nakalimutan nila, Panginoon, yung ganong pagtitiwala. Nang sa gayon, Panginoon, sila ay nagkasala, they will compromise. At dahil doon, Panginoon, yung compromise na yun na nga yung naging daan ng mas lalo nilang paghihirap. At again, darating, tatawag sa inyo, Panginoon. Ngayon, Panginoon, nandito kami sa aming panahon na kami man, Panginoon, ay niligtas nyo sa pamamagitan, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Na kayo, Panginoon, yung nag-defeat, Panginoon, nung pagpunta namin ng impyerno. Salamat po, Panginoon, dito. Kaya nga, Panginoon, kasama na namin kayo. Pero, Panginoon, marahil marami sa amin dumarating na sa mga bagay na ipinapakita yung mga ganitong pagsubok. Panginoon, na-conquer na namin, nandiyan na yung pagtitiwala na yung blessing mo, Panginoon, yung pangako mo, Panginoon. Pero minsan dumadating pa kami doon din sa may nakita kaming balakid, nakita kaming problema. Imbis na magtiwala sa inyo, mas maging tapat sa inyo, Panginoon, kinakalimutan namin ito, Panginoon, at gumagawa kami ng mga ways namin na kung saan, Panginoon, kami, Panginoon, ay lalong nagkakasala at mas lalong nagkakaproblema. Nawa, Panginoon, itong mensahe nito, Panginoon, ay maging paalala sa amin at nawa, Panginoon, mas lumalim ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Na kung saan, kung ano man po, Panginoon, na mangyari sa amin, kami lang, Panginoon, ay lumapit sa inyo, sa inyong habag at pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan na Jesucristo, ang tagapagligtas namin. Amen. So let us sing our closing hymn po. Please turn your hymnals. Again, we'll be singing page 251, Faith is the Victory. Let's sing hymn number 251, page 251. Let us sing the first stanza and the chorus only of this song, Faith is the Victory. Tayo lang po natin na mabuksan ang iba. Hymn number 251 po.
close in prayer. Father, we thank you for the lesson that we have heard. Indeed, Lord, that disobedience to your will is leading to catastrophic consequences, O Lord. And that, I do believe, ayaw po ng bawat isa yung mangyari. And that's why, while we have ear to hear, and while we have the Holy Spirit that dwells in our lives, help us, O Lord, to follow. Help us, O God, to be cooperative, our spirit, to the Holy Spirit that is within us, O God. Lord, we ask you that may you continue to empower us to do your will by your grace, O Lord. Once again, God, we commit the words that we have heard, that these words will inculcate in our hearts, and that we may live on it, O Lord. May you be magnified and glorified. In Christ our Savior we pray. Amen. Now the Lord of peace himself give you always by all means, the Lord be with you all. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. You are dismissed. God bless you. And kamayan po natin ang bawat isa. Huwag niyo pong kalimutan, kamayan ang bawat isa. Pwede bang pagsundo mamaya yung taga-Dubai? Kahit mga 4.